Base sa pag-aaral na sabi ng mga ninuno namin, ang Lepa raw ay ginawa nila para magiging tahanan nila kasi ang mga Badyaw ay maari mabubuhay sa laot. Ang Lepa ay nadiskubre para may matitirahan sila. Kung saan ang maraming isda, kadalasan yon ang pinupuntahan nila para may makakain sila. At sa mga lugar na walang kaguluhan na mangyayari. Kasi peace-loving people ang mga Badyaw. Old people tell us that our ancestors were seafaring people and they moved in a fleet of boats. Nonan kami bayanan, Bogo naka, Bangka, Lepa, Pelang, Paraw. There are many names to these boats and they tend to move in fleets of these. In anthropologists would say they consist a moorage, no? Because they moor, they transit in certain places as a group. Our olds say that that's where our name came because we are magsama-sama, we come together in a group. Others also say that we are from the word Jama'a, which is Arabic in derivative, and it means the followers or the congregants of the Islamic faith. So whichever is the real origin of the word Sama, it has become accepted by most that we are indeed dispersed people, and yet the sea unify us. Tawi-Tawi, if you would look into the map, this is the southernmost province or island of the Philippines. Next to Sulu, ito na po yung Tawi-Tawi. And this is border to Malaysia and Indonesia. We have 11 municipalities, namely the Bungao, the Simunul, where the first mosque in the Philippines is located, the Sibutu, Sitangkay, where mostly the agal-agal production or supplies are coming from. We have Sapa-Sapa, Languyan, they call the Pearl Bank of the province, Turtle Island, Mapun, Tandubas, South Ubian, and Panglimasugala. Tawi-Tawi is the only province that is predominantly Sama. So ang Lepa ay isang bangka ginagamit ng mga Sama Dilaut o kaya Badyaw. Kasi dalawang klase ang Sama. The Sama Dilaut are the Badyaws, sea dwellers. Gumagamit sila ng Lepa sa kanilang trabaho o kaya fishing, at saka yun din ang ginagawa nilang bahay. Whereas ang Sama Dalea are shoreline dwellers. Pero we can associate with each other peacefully and harmoniously. Ang Salepa naman, ngayon ay isa siyang traditional craft, boat. Nakakikitaan ng mga ukir, yung mga carvings niya, and the ingenious way of connecting the wood, the planks without using a nail. Yung mga nakita naman natin yung paano siya binibuild, di ba? And the way the Lepa is being constructed, binubuo muna yung spine, yung kanyang hull, at mag-build up ng kanyang body slowly, ganon. The importance of Lepa in the life of the Sama is that it used to be a form of dwelling. It's the house for the Sama Dilaut. It was not meant to be a piece of art or a piece of craft alone, no? So it was very utilitarian. It served the purpose of a family. It had the portion for the cooking, which usually is oriented towards the buli. Ubus mamunda ito is the entrance to the house. It's supposed to be where our front door is because it is the one that first connects with the land, no? So that the frontage of the Lepa is the front of the house. The buli is the kitchen niya. Iya telang benipaki he kamatuahan bedoho. So doho iya min Lepa
bini paki or bay pamayaan. Pelang, jari rusab ni hinang luma hay kamatuahan bedoho. Paglai puas min pelang, lepa nasab yan ni paki. So dalawa duya maka pelang hati na hinang luma. Kumpit, waktu bahao, pasal mbalnya na kayo, misalnya kayo diki-diki na ni kundo madalaya, samba na tayo ng lepa. Maka dikit niya tao ngay ng lepa. Ya kay na masibuto, masitangkay, maghinang kumpit. Ati na misan kayo diki. Different talaga ang lepa. Ibang-iba. Sid dito ang loana ya lepa. Because lepa too, it has something that protrude, which we may call it as jungal. So doon, nakatayo ang head fisherman kung sakali. Kasi mataas siya. So pag-locate ng mga isda, doon sila. So ang pelang, another name din yan. Which is as good as lepa. Lepa rin yun. Ang mga badyaws, ginagamit nila ang lepa sa pangingisda. So pag nakahuli na sila ng maraming isda, doon sila naglalako sa mga kabahayan along the shoreline. So noon, the mode of exchange is barter talaga. Hindi gumagamit ng pera. Kamuting kahoy lang ginagamit noon. In exchange for the fish. Yun. Hindi gumagamit talaga ng pera. Because I was still a small child noon. Ang daming klase ng boats dito sa Tawi-Tawi o kaya sa buong region. Sa mga badyaw, we have the smallest peddas. Ang peddas ay maliliit lang. For example, doon sila naka-anchor doon, so yun ang ginagamit na as transport bangka. Ginagamit na pambili ng mga pagkain nila sa shoreline. Yun. O kaya paglalako ng in case medyo mababa na low tide na siya, yun ang ginagamit nila. Then, the other one is the lepa or pelang. Pero ang mga sama, ang dami. One is we have boggo. Boggo without triggers. Ginagamit namin sa pangingisda yan. Pero maliit lang. Good for one person only. Then after that, we have a bigger one, parang modified boggo, but it is bigger. Kung sakasakali pupunta kami sa farm namin using the shoreline, gumagamit kami noon. Hindi na kami ayaw naming maglalakad, yun ang ginagamit namin. Then the next one is we have biral, 3 to 5 meters ang haba noon. Pero malaki ang tiyan, both ends pointed. Pero ang itsura ng biral is just like the balangay that we build in Manila. Sakasakali, may mga cargos kami tulad ng mga niyog o kaya mga kamoteng kahoy to transport from the farm using the shoreline to our homes. Then, the kumpit. Kumpit may maliit, may malaki. Yung pinakamalaki, ang ginagamit, pagperi ng mga tao from the island municipalities to Bungaw, the capital town. Yun din ang ginagamit for cargos from Zamboanga to Tawi-Tawi. Mayroon pa isa sa mga badyaw, ang tinatawag namin damas. Pero dugout boat yan. Flat siya ganon. Then, sa gilid, without trigger. Tiririt and kurikong, tiririt are small fast craft. Parang speedboat yan. Pero maliit lang siya. Good for one person. Marine biodiversity, isa ito sa mga napaka-richest in terms of marine biodiversity. Kasi ang Philippines in general ay napapaloob siya sa Coral Triangle. Ang Coral Triangle, ito yung area in the whole world na may napakataas or with the highest marine biodiversity. Tapos yung Coral Triangle nan kasama ang 6 countries, Philippines, Malaysia, Indonesia, Papua New Guinea, Timor-Leste, at saka Solomon Islands. Tapos Coral Triangle talaga siya because of its shape. Tapos right in the middle of that Coral Triangle, actually makikita mo yung Tawi-Tawi. So yun, parang geographically, we can say that Tawi-Tawi is at the heart of the Coral Triangle. Now, meron kami mga studies na rin, initially, market surveys, na dito sa Philippines, dito may pinakamaraming klase ng isda na makikita mo sa market as far as market fish is concerned.
Tapos kung titingnan mo naman yung geographical location ng Tawi-Tawi, it's between two major geographic region ng Philippines. Ito yung Sulu Sea at saka yung Celebes o Sulawesi Sea. So kumbaga nasa middle kami. Yun yung Sulu Archipelago in general. Napaka-ideal for mga reef fishes na kaya you can expect na high marine biodiversity in the area just because of this geographical location alone and the nature of the islands. Lahat ng boat builders, lahat ng boats dito sa Tawi-Tawi V4 are a product of the skills of the people of Cebu. If you claim yourself as a native of Cebu, you cannot genuinely be called a native of Cebu if you do not know how to build boats. Yaon ko ito, Jipuk, Jawa. Pag lahat kami ito, Tongayhat, Barangay Tongayhat. Umul. Naumul halam bukta ko na magsyampu. Ya lepa bay matoahan. Dari tag na ito bay magpelang. Magpelang inan maghinang lepa na. Dari ya lepa nasubay kita ni talon. Niya nata kubak tayo na maghinang lepa na. Dari ya kayo lupa nga. Yaon na ba lupa nga. Kinwak tadas. Nabating kaya kayo ni nga. Na buat badir bilulo. Bay waktu dahu, main ga bay banan po ba main ga yapatan na kayo lupa nga Mga ito masibuto. Aniya makapupuan sa dilo kayo lupa nga? Luar tawi-tawi ilo. Angay subay kayo lupa nga ni nga asandal ba Ya lupa nga itu asandal matambelok. Ya tambelok dilaw dito. Asandal. Anya gi kayo sa di ni hinang min lupa nga bay Ani agi bad-bad. Bang ahinang lepa kayo na kami mon subay lupa nga ato makajari kayo sa di palam. Manjari di kayo sa di. Na Hal tadas lupa nga hal tadas. Dari panghapi na bad-bad. Ya ano na gagil. Ay bengkol Ay bengkol Ya bengkol ano jungal lepa Magsaga boting gaya na lepa ni hinang di ba Na maglimandap pa. Bating gaya hayabotong na Na Bang maglimandap pa magdandap pa. Ani ni hinang lepa mawaktu botilo. Bang kita lumanan niya. So kaunitan kita papata. Namaram talon. Ani ako boss kita bayanan lepa Agtoy maginuminom saga. Supaya angay At supaya niya kapan na. Dangay na tugol no mahinang lepa makaboting ka kabaya tao ay nang lepa. Ya tegol ko bay ya pag hinanglepa ito subur na ako. Ya bay pag school kami na ya na maganad masaga matto asaga siyaka. Wa kapito ang school kay jari paganimit sa nabi ang school bay magkobak na. Ay na pa lahat may paghinangan no lepa Na tag na may tumatong nihat. Pag matahing pain mo pabalik pito, isampu na ako. Walon taon kayo masampu na, yan maghinanglepa na. Bating gaya tangkis lepa nan bang magoyak. Lepa di ginisan na dubalan sa ito, banglan sa talong munda na, balanang tis magoyak, banghaya munda na nangkis. Na inalepa nan mga talong, balanang tis magoyak. Bayhe mandusiya kita kasamahan magluma malepa magsagadangay pamili mara kayo lepa Bang lepa bang limandap pa sa garuang mataan, sa gatalo risab, na bang nimpatambal na. Historiin min nga tadas tag na ni talo ni nan. Daka niya kapali-pali mabulan gi kanibeya ay ka. Nani mapali-pali. Ano historin usulin pahap. Bang talak bulan, yan na panambelok na. Bailendo man subay halaman niya bulan gi muad na. Dari atagol ni ipat siya kayo na pasal Martin ng belok. Jadi pag ano yan na maghinang lepa na. Tinagdaan namin tadas. Hinaani maghinang na harapon bay man talo niya kato sinabi madilaw na kami man. Paghinang nan na ipanghapit na niya pinatok daw. Ya pa man ano man deo pasunod tadas na. Ya tapi ya panghapit tinan. Dakay ritapi na panghapit tinan.
Kadua na yan, bengkol na. Katalo na kapi-kapi. Kaempat na yarurong na. Kalima na dinding katis na. Durung-durung at yung marita tongan dinding hangin. Ya dinding katapusan na ba? Design niya magukil malepa he. Sumilan sa biya waktu na nihinang he. Mga katis na. Dapat tapos na daw ang Katis na balay pa, waay na ya ano na, ya jungal na, waay na pinali na, pinakutong na. Nilanuan na, hinangan bingkay-bingkay na, buang ukir na. Pagpalaki matuk na ya kapi-kapi. Papuas min bengkol he ay dahoy kapi-kapi. Kapi-kapi. Pagpas kapi-kapi he durung-durung. Na, Pas durung-durung he tampan hangin. lasi. Ay yan yukilan Mariam telo he. Na ya durung-durung, hinukilan do sab. Durung-durung ni ukilan. Tampan hangin eh. Na magbayad do hinukilan, magbayad ambar do sab. So basta durung-durung he sabi ni ukilan. Na sabay hinukilan na. Pasal Kapi-kapi he ni ukilan. Nambar do sab. Sa durung-durung hal durung-durung. Durung-durung makasa. Hindi lang isa ang gumagawa ng malalaking kumpit, mga 4 o kaya 6. But usually, 4 lang sila gumagawa. 2 sa kabila, 2 sa kabila. Pero ang proseso ng paggawa namin is shell first, then skeleton. Hindi tulad ng sa ibang regions dito sa Southeast Asia, gumagawa sila ng bangkang ganon, pero with skeletal system muna, bago ang shell. Pero ang people of Cebu, shell, then skeletal system. But we will always obtain a perfect symmetry. Yan ang sekreto ng mga builders namin. So usually, based on traditional knowledge of the Sama de la Sama Bajau, tinaheka liknaya, nionan liknaya Pandoga. So Pandoga to sa, yan ito original term ya Sama. So in English or bahasa American, betelik na sign, Pandoga or sign. So according to Sama de Laut, mito Sama Bajau o Bungaw. Usually they traveled from Tawi-Tawi to Northeast Borneo. So until today, their boat has no compass. So they use celestial navigation. So most of the Sama de Laut, even during night time, sangum ba magtulak siya to. Itinanganda siya to judyata langit. They look up to the sky, no? So they use stars as compass siya to. This indicates that star nan, they use siya for navigation to reach island or to reach a fishing ground or to reach target destination. So number 2, according to Sama de Laut, there are some areas once tanda sigam lik na niya palantong drifted sa galik na logs, mga drifted mga seaweeds to. So when they see this particular mga materials, meaning closer sila sa island na yan, malapit na. So talaga niya ton Pandoga. So niya tongan yung navigation sigam to. Starting from sometimes age 5, dadalhin namin ang mga anak namin, male. During non-school days, dadalhin namin sa place of work. Ano ang role niya? Tumutulong lang siya sa pagdala ng mga materials. But these carpentry tools are non-sharp tools. Later on, pag medyo malaki na ang bata, o non-school days, pupunta rin doon. Tumutulong pa rin. So, pag medyo okay na ang bata, tumutulong sa tatay. So that's the time, sabi niya, mga 16 years old na siya. During non-school days, you help me. Gagawa tayo ng bangka. Siya on the other side, ang tatay on the other side. O kaya, pinagawa siya ng tatay, another boat, pero just adjacent to the boat that the tatay is doing. Bakit? Kung sakasakali, mahirapan ang bata, he can ask immediately the father on how we will be able to install this particular part. Pag medyo okay na ang bata, nakapasa na siya, okay, you build another one. Kasi yung dalawang bangka na ibebenta na, okay, gawa ka ng isa. Every now and then, ang tatay pupunta ron to inspect kung tama ang ginagawa ng bata. Until such time, pag tapos na lahat, wow, ang ganda ng gawa mo. Yan,
Nakapasa niya siya. And he can join now the skilled carpenters in town. So gumagawa na sila ng hanggang malalaking kumpit. So that's how we transfer our skills from one generation to the other. We cannot do it overnight. It goes with the growth and development of a child. Meron pa, pero wala na dito sa atin. Sa Semporna. Kasi ang mga sama na yan o kaya badyaw na yan, after martial law, the declaration of martial law, nagkagulo na ang Mindanao. So, alam niyo naman, ang mga badyaw are peace lovers. They are law-abiding citizens. They do not want disturbances. They do not want whatsoever. So, the only way to evade this, they migrated to Sabah. So, they stayed in Semporna. So, if only our government took good care of these people, we can generate income out of them. So ngayon, the people, the government of Sabah are generating income out of these people. Kasi gumagawa sila, they sponsored what we call Alepa Festival called Regatta. Every year yan sa April. So people from all walks of life will have to go there and they can generate so much income out of this. Even from Western countries, pupunta rito. One of the reasons why wala ng LEPA, because of lack of materials, scarcity of materials. Kasi ang LEPA, gumagawa tayo ng LEPA from a very, very big wood. Kinakat natin yan, dug out yan. So ngayon saan pa tayo kukuha? Wala na. So the only way is to use commercial woods from lumber yards. Ginagamit natin ng plywood. Kaya nga, nag-design ang Sibutu people ng what we call kurikong. Yun ang ginagamit namin ngayon. Kasi ang kurikong is somewhat flat, with flat bottom. Sa gilid yan, ang flanks niya, hindi na talaga solid wood, plywood lang ginagamit doon. And we can pass even if the water level is only at the height of 2 feet. Kung ibimis sa lako yun ako, ano ko yun na. Tentong ko. Wala po niya nakanyakan kaya kamutuan kami. Pati na malay pa nalam tentong kami. Na magpuli ka maya. Na habang tumisag ko yung mahe. Mag-usaro sa manlay pa. Diyan. Magpuli ka sa Magbala. Na sibay magkowak. Bay tag na ibay magkowak. Alam niya sinsug ibay. Kowak iya. Ibay pa niya kayo libinila. kayo batang ina. Kayo batang na na ako. Ni nga maano. Napalantong sa gamay laot. Tinundan na kami nibihig sa Ani sa maga mare ah. naniyar sa baho. So atinaan halam na niya sir. Ayo ya. Ya kalagyan na halwa tilo sa papan pinagolel manamel. Ah. Na ina ko important ni kayo ili na maka kapul Kayo ay kapul. gapul. Ah. Atuwas gapul. At alam marusab so at apaw tamelok. Angay. Alam marusab tinigad so apaw niya matamelok. Bang ataha mala sinugpat sir. Mga puti sinugpatan ako. Sa gayabay ni Kubakan tag na asar kayo batang Kayo batang ako. So ya panapina na bang aput na sinugpatan na. batan. Bang ataha rusab na mala sinugpatan. Alam sir. Kinanal sa bayan ng kamatuan kinanal kami. Naalok ko bahanan lun makanan din kapul ni anulo ako. Gagil. The Lepa is also spiritually oriented because when there is a dead body inside the Lepa, the Munda is facing the Qiblat. The Qiblat is the universal direction of Islamic prayer. No? So for convenience, we consider Central Asia as our Qiblat, where the Kaaba is. The Kaaba is the black stone in Mecca, Saudi Arabia. And so when there is a dead person in the Lepa boat, the dead person is oriented in such a way that yung paa niya ay nakaharap doon sa munda, sa front ng Lepa, at ang ulo niya ay nasa buli. So in some accounts, although we have not witnessed it as mga bagong generation tayo na buhay, but there are accounts in the past where they said that the Lepa was also used as the lalungan, the coffin where the dead is buried with it. Especially among the Sama Dilaut, yung Lepa nila,
So parang all-in-one na yun. Doon ka pinanganak, doon ka lumaki, doon ka tumira, at doon ka na rin ililibing. Siyempre sa soil, ililibing siya sa soil kasama ng lepa niya. May mga accounts of Sama-Dilaut burial practice where they bring the dead, yung mayat nila, sinasama sa lepa, pinatulak, yung na pinatulak. It is sent off to its final journey. The lepa is paddled into the middle of the sea, and then the dead person in his shroud is made to stand. Physically, pinapatayo siya. And then, pinakuliling. 360-degree na turn around, pinakuliling siya so that it will be his last gaze of earthly life.